Okay na po. Next po. Sa may guard, doon sa may dulo. Okay, salamat po. Tignan ko. Coast Guard na nagsara sa mga ito. Saan po? Coast Guard. Yes, yes. Diretso po ako. Okay. Sa may kan. Salamat. Ay, sasakay na tayo. So guys, first time ko sasakay ng barko. Medyo hami-hami yung ano ko, yung nararamdaman ko. Excited na natatakot. Kasi first time ko sasakay ng barko, putot, magiging tao na ako. Nakakasakay ako ng barko, pero yung nandun sa gilid ng labota, yung ginagawa, tapos tatalong ka. So yun. Sasakyan pala ni Lupi yung sasakyan natin. Salamat po. Papatong na tayo guys. One day later. So guys, ang
Pupunta natin ngayon San Juanico Bridge. Dadaanan natin. Tingnan natin kung maganda. Hindi natin palalagpasin to. Yes. Ibig sabihin, second day. First things first. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa mga blessings na pinagkakalod niyo sa amin. Maraming salamat po. Lagi po kayo nandyan para gabayan at tilalayan po ako at ang aking pamilya. Muli, humihingi po ako ng gabay mula sa inyo. Na may bantayan niyo po ang aking pamilya na aking pansamantalang iniwanan sa aming tahanan. Pero hindi ng mga kapatid ko at ang kanilang pamilya. Pakilayan niyo rin po sila. Lord, sana po maging successful ang araw na ito at maging successful ang aking Philippine Loop hanggang sa makarating ako sa ligtas at masaya sa aming tahanan. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay pinagpapasalamat at dinadalangin po sa inyo, Panginoon. Pangalan po ng aming Panginoon Diyos na Jesucristo. Amen. So let's go. San Juanico Bridge. So guys, i-update ko kayo kasi yung video natin kahapon inabot ng kulang 4 na oras. Ang hirap i-edit ito. Hindi ko na nga pagkakat-kat pa lang, yung bawas-bawas pa lang, ang tagal na oras na abutin natin. Kaya yung iba hindi ko na tinabas, hindi ko na kinat. Bahala na kayo manood kung panonoorin nyo. 3 oras 3 oras mahigit. Isang araw natin 3 oras mahigit. 3 oras na yun pang isang buong Pilipinas na yun Sabagay kasi yung akin, yung video ko na yun, ano yun, batawag dito, bahala na kung ano tawag yun doon. Basta, panoorin nyo, kung panoorin nyo, kung ayaw nyo, wag nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. So, update ko kayo, pag nandun na tayo sa San Juanico Bridge. The longest bridge hindi pa in the Philippines kasi pangalawa na lang dati una daw, ngayon daw ay pangalawa na to. Tawagin na lang nating the Love Bridge. Ito daw ay di umano ipinatayo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na kanyang inaalay kay unang ginang Imelda Marcos. So, balikan ko kayo. I love Santa Margarita. Ano mga gagawin dito? Siguraduhin lang na kumpleto ang detalye. Good morning, sir! Kumpleto ang inyong mga papeles dahil time to time marami tayong nadadaan ng mga checkpoint. Hindi naalala ko yung checkpoint doon sa napanood ko yung checkpoint sa Davao, yung LTO mismo ng checkpoint Sino ba to? Sino bang vlogger yun? Hindi si hindi si maestro yun.
Basta, meron ako napanood na vlogger eh. Pine-point siya sa ano, sa Davao ng LTO. Okay naman yung papeles niya. Kaso, hinahanapan siya ng rehistro ng top box niya. LTO mismo yun ha. Sabi dapat nire-rehistro raw yung top box. Yun, nakapag-usap siya na maayos. Siyempre, in a polite way kasi hindi tayo taga ron, hindi siya taga ron. Sabi niya, Sir, Ika, hindi naman po pinaparehistro Ika itong top box na ganito, which is yung makasek top box. Hindi nire-register yan. Sabi daw gano'n ng LTO. Sabi niya, nakatwira naman siya, Sir, ang pinaparegister po, which is tama naman, yung nire-register is yung oversized top box at ginagamit sa ano, sa business like Pizza Hut, Jollibee, McDo, yung Grab na malaki, yung mga yun, yung mga nire-register na box. Parang ano, parang matawag dito. Basta yun, wala kayo. Improvise. Improvise. Basta merong certain size yung dapat i-register. Parang pagkakalang ko 2 feet ba? 2 feet by 2 feet? Hindi ko sigurado. Basta ano, malaki. Yun yung nire-register na ginagamit sa negosyo, sa hanap buhay. Pero yung set-top box, yung mga regular sizes lang, hindi. Yun, nung nangatwiran siya, siyempre, yung LTO tsaka yung mga kasama niya, salita, lingwahe nila. Ngayon, ang sabi niya, bilang Tagalog, puro Tagalog, hindi siya makaintindi. Sir, Tagalog only. Hindi nga araw siya makarelate. Ang sabi daw sa kanya ng LTO, sabi niya, mag-adjust ka. What? Bro, what are you talking about, man? Dapat marunong ka. Sir, ano lang po ako, Philippine Loop lang po ako, dumaan lang po ako dito. Iikutin ko lang po ang Pilipinas, nakidaan lang po ako sa inyo. Hindi, dapat alam mo yung lingwahe dito. Parang ganun yung sinabi ng LTO daw. Na dapat siya ang mag-adjust. Dapat nag-aral siya parang ganun ng lingwahe nila. Sabi niya naman, kaya nga tayo merong pambansang lingwahe, which is yung Tagalog. Dapat alam ng lahat yun. Parang yung ano yata, yung LTO, hindi yata gaanong marunong mag-Tagalog. Kaya ang salita niya is yung lingwahe nila. Hindi ko alam kung anong lingwahe yung ginamit nila doon. Ano ba salita nila sa Davao? Paki-comment nga dyan kung ano yung salita nila sa Davao. Bisaya ba yung salita nila doon? Hindi ko din alam eh. Hindi pa ako nakapunta rin. Pupunta pa lang tayo ron. Baka bukas nandun na tayo. Huwag naman sana ma-checkpoint nung hindi ko na yun. Actually, inaalala ko nga yun. Na paano kung ma-checkpoint ako dun? Top box nire-register. Alam nyo, ano yun eh? Yan yung sinasabi na may butas ang batas. May butas ang batas. Paano masabi? Maraming ganun eh. Magaya nung sa chinelas. Ayan, yung tabak na yun. Halimbawa natin yung tabak na yan. Kung ang isang motorista ay hindi alam, o let's say siya, let's say hindi niya alam na kailangan niya palang i-register pala talaga yon. Hindi niya alam na kung pwede pala yung ganong tabak lang. Diba? Paano kung hindi niya alam yan? Hindi bayad siya, 3,000 yata. Hindi ko basta, o yun. Okay, ay sabihin mo 500 na lang. Magpe-penalty ka ng 500 sa isang violation na akala mo may violation ka pero hindi naman. Di ba?
Kagaya ng, ng Crocs. Ang sabi sa batas, yung closed footwear. Closed footwear. Ang sinasabi naman ng ibang nag-checkpoint or nanguhuli, kailangan daw ay sapatos. Oo. Di ba? Pero ang sinasabi sa memorandum, closed footwear lang. Nakalagay nga closed footwear. So, ibig sabihin, kailangan yung mismong paa mo, nakatago, yung parang kakakadulad nga ng Crocs. Tapos, merong lang, parang, ang matawag nila nun, yung strap sa likod. Yun. Yun ang sinasabi sa batas. Pero, nagugulat ako, may mga post ako napanood sa Valenzuela. Hindi ko lang, parang Valenzuela yata yun. Kasi, ang salita ng rider, ingat kayo sa Valenzuela, ganito ganyan. Napanood ko nun nanguhuli daw ng mga Crocs. Kailangan daw sapatos. Hindi. Closed footwear lang ang nakalagay. So, ibig sabihin, buta sa batas. Di ba? Siyempre, kung ako naman yung manghuhuli, i-justify ko. Closed footwear nga. Ibig sabihin, kailangan nakasarado pati hanggang likod. May punto naman yung nanguhuli. Pero, yung Crocs is justifiable as closed footwear. O, di ba? May buta sa batas. Hanggat maaari, kung hindi naman siguro tagabal sa'yo, kung magsapatos ka, kung dadaan ka naman sa'yo, magsapatos ka na. Para kung ma-tempo ka doon sa ganung checkpoint, wala na masyadong diskusyon. Kasi makikipagtalo ka pa eh. Tandaan mo, nasa posisyon nila. Ikaw wala. Hindi naman natin sinasabi na laging sila ang magiging tama. Paano nga kung ma-tempo ka dun sa naka-uniforme o government employee na enforcer na hindi ka talaga pagbibigyan. O, di ba? Tetake mo pa ba yung risk? Hindi man siguro makakahirap sa'yo kung kaysa mag-Crocs ka, hindi magsapatos ka na lang. Di ba? Pakinggan nyo, kanina pa naka-saving. 3 hours yan. Ang video na yan. First day ng Bismin, no? 3 hours first day ng Bismin. Kasi, natatawa ko pag naiisip ko everyday, yung buong paglalakbay natin, araw-araw, mag-upload ako ng 3 hours. Lintik. Yung 3 hours na yan, yung ibang mga vlogger, buong Luzon na yan, buong Luzon, Visayas, Mindanao na yan, yung 3 hours na yan. Sabagay, yung 3 hours na yan, marami namang kwento yan. Marami kayong ririnig na kwento na manasabi yung walang kakwenta-kwenta pero kwentong may kwenta. Ang gulo? Walang kakwenta-kwentang kwento pero may kwenta. Yaw! Welcome to Gandara! Ito ang bayan kung saan maraming magaganda. Paano masabi? Kasi nakalagay, merong sungay ng Kalabaw? Alam mo ba yun? Gandara? Bakit Gandara? Ano ba yung salitang Gandara? Siguro nanayin nung sikat na artista. Yung apelido Park. Yung Koreana. Gandara Park. Yeah. Yun, sinasabi ko.
long and winding road. Ganyan, may bundok tapos kapatagan sa baba. Ay, grabe ganda. Solid combination. Sheesh. Kung may kubo lang dito, magpapahinga ako rito eh. Ganda oh. Pag nalaglag tayo dyan, goodbye Philippines. Ay, ay, ay. May pulis sa kalsada. Studio, puro studio ako dito, no? Yun, bengkong siya. Mga player, pinabaklas. Yak. Ayun nasabi natin, sunod na lang sa batas. Gastos. Ganda naman ang tabing dagat oh. Sana all may ganyan. Sarap. Lalo tayo, laking dagat tayo. Malamang araw-araw nasa dagat. Ay, saan na tayo? Catbalogan City, okay. Kaliwa tayo, Catbalogan. Dito raw nakatira si Mark. Mark Catbalogan. What? Bro, what are you talking about, man? Nyi. Joke na naman yun. Tama ba to? Tanong nga tayo. Huwag mahihiyang magtanong. Ay ma'am, tanong lang po, papuntang Tacloban? Ay, sorry po. Papuntang Tacloban, kuya. Opo. Diretso lang po. Salamat po. Unang city na mapupuntahan mo, Catbalogan. Tapos, straight lang po papunta. Ay, salamat po. Bag ko, lagi na lang nalalaglag to. Gusto ba tumira dito? Ay, wala ka na dito. To the left, to the right, jumping down to the knee, coming down every night, sing with a hula melody, agado, agado, agado. Yung taon ba ako nung narinig ko yung kanta na yun? Huwag mahihiyang magtanong. Sir, good morning. Papuntang ano po? Tacloban. Dire-diretso lang po dito. Pag ganun tapos kaliwa. Okay, salamat po. Tacloban. Tacloban. Ma'am, po ng Tacloban? Tacloban po? Opo. Tacloban po. Okay, salamat po. Thank you, sir. So, yun. Naintindihan nyo ba?
Basta tatanda ko lang, Palawan. Palawan, ayun, Palawan. O yun, kanan tayo. Pagkakanan natin, pasok tayo doon. Magtanong ulit tayo doon. Guin Soronganon. Tacloban. Okay. Yun. Wait. Tayo. Punta tayo doon. Samba. Pagkalawa o kanan? Pakaliwa siguro. Huwag mahihiyang magtanong. Ma'am, good morning. Papunta pong Tacloban. Diretso lang. Diretso lang po. Hindi ka 5 na Oh, dahil. Salamat! Paimbaw. Hindi ko rin alam yung paimbaw. Buti naiintindihan nila yung salitang Tagalog. Yun nga lang. Hindi natin lubos na maunawaan kung ano yung sinasabi nila. Yung based sa lingwahe kasi nila. No offense po. Hindi ko talaga naiintindihan kasi hindi ako taga dito. Pasensya na po. Makikiraan lang po para sa mga taga Katbalogan. Ako po'y nakikidaan lang. Maimbaw. Siguro baka diretso yun. Si Babaw. Comment below kung kung tama ba yung pinagsasabi ko. Tama na yun. Ano? Wala. Yun, okay na. Tapos na pala yung ano natin. Yun. Ay, naka. Tagal mo kasi matapos. Hirapan pa ako magtanong-tanong. Tacloban. Hindi. San Juanico Bridge. Mula nang bumagyo, dadaanan natin ang San Juanico Bridge. Hindi pwedeng hindi. San Juanico Bridge. 53 kilometers. Grabe, 2 oras pa to. 1 oras pa to mahigit. So at this moment, time check 9:26 in the morning. Nandito tayo sa Katbalogan City. Katbalogan. Tatanong tayo kaso hindi ko ganong naintindihan. Yung yung enforcer, Tagalog yung sinabi niya. Kaso ang bilis. Pero salamat pa din. Thank you pa din. Alright. Ayan, meron tayong mapa. Wala ko tuloy. Mga talabahay, dami tindahan ng talaba. Talabahan ba ito? Hindi, ano to? Mga talimango. Ang dami talabaw. Hilaw yung liwanag. Tawag dyan? Kasi baka
Pagdating natin sa bahay, block na. I love Alejandria. Tahong industry. Tahungan dito. Ayun, oh. Hey, shout out kay Black Zamora, oh. Alamang, dito ka na lumipat ng bahay. Daming tahong dito. Wala nang tahong sa nabotas. Ayun, oh. Tahong industry. Oh. Meron silang mga tahong na nakaano, oh. Yung nakasupot. Yun, o. 1 kilo siguro yan. Baka yun yung tosinong tahon. Okay, nahanda na nila ito para sa Holy Week. Uy. Ganda guys. Punta kayo dito, oh. Ganda. Tacloban. Ganda, oh guys, piniprepare na nila yan para sa darating na Holy Week. Ano yung mga ano nila, ganda. Ganda, oh, di ba? At least meron tayong nakitang
maganda dito sa lugar na to. Bagay maganda naman yung kalikasan nila. Additional attraction na lang yan. Ayan o, ganda o. Jesus, I trust in you. Mary Mother of Mercy, pray for us. Siguro mayroon dyan buhaya dyan. Dyan daw nahuli si Leleng eh, kapatid ni Lolong. Paano masabi? So what's up? Time check 11:05 in the morning. Location, current location, hindi ko alam kung ano yung eksaktong location nito. Nasa kabundukan tayo guys. Tahimik na pamumuhay dito sa aming probinsya. Laki amin. Tahimik dito, kayak na pamumuhay. Uy! Uy! Kanina pa tong kalsada na to, nakakarami na sa akin to ah. Bakit na rin batok to eh. Kailangan natin magpahinga muna.
Hindi. Tapusin muna natin tong Bridge of Love. Pagkatapos na rin yung Bridge of Love, tsaka tayo magpahinga. Ay, grabe naman kasi itong kalsada na to. Para ka na sa moon, papunta sa moon. Road trip, boom boom, swerve swerve, shake shake, remake, boom boom. Mga mata namumula, di mo alam ano tinira. Matagal gaming na. Hup yan. Bago kayo pag nandun tayo sa San Juanico Bridge. Taragis na yan. Hindi pa na naka-record kanina. Uy, basa na naman. Wait, naulan dito mula na rito kanina. Ay, shit. Grabe naman ang karasada dito. Alam mo kung ano yung problema. Yung shock ko ba problema o yung kalsada? Naghanap pa ng sisi. Di ba pwedeng kamote ka lang? Sakit na ng katawan ko ah. Ay, naka. Nararamdaman ko na, guys. Nararamdaman ko na. Siguro dahil sa wala tayong maayos na tulog. Ayun. Ayun pa rin sa Juanico Bridge eh. 7 minutes. Ayun, 26 na lang. 27 pa. Tataglayan. Yun. Pwede na siguro dyan. Dito nagdano siya, no? Si Boy P. Dito siya nagkwento-kwento. Meron dyan. Kailangan na mag-charge. Ba't na
Matagtag. Rat-rat ka kung ano, matatagtag. Ay, sama to. Pangit kasi yung pagkakagawa sa akin naman eh. Siyak eh. Mahal-mahal pa ng paggawa. Alam nyo kung anong pagawaan yun. Yung viral nails na gumagawa ng siya. Sabi sa akin, after 10 days, lalambot daw. Puchat na yan. Isang taon na yata hanggang ngayon, ganun pa rin. Tigas. Hindi ko na nabalik. Kasi, ilang buwan lang ang warranty nila. Nakalimutan ko na rin. Anong binayaran ko kanila? 1,600 ba? Ganun, 1,500. Basta, ganun, 1,000 na. Wala naman na bago. Ganito din. Pinagawa ko sa kanila ako. Sabi ko, kaya ako masyadong matigas. Ay, sabi ka, sir, ganito yan. So, sinabi siya. Sabi ko, nung natapos na, bakit parang, hindi malambot katulad nung sa video nyo, dun sa post nyo sa Facebook. Ay, hindi siya lalambot siya after 10 days. So, ako naman sila nga naniwala eh. Wala naman akong idea pagdating sa pour oil eh. Ayun, para ka lang nagbigay ka lang ng pera. Kasi ganun pa rin yung pinapagawa mo, ganun pa rin. Naging busy kasi yung mga nakaraang mga time na yun. Kaya hindi ko na rin agad na ibalik sa kanila. Ay, ako! Dito mo naisip na kailangan pala sa mga ganitong biyahe maganda play ng shock mo. Hey! San Juanico Bridge! Ganda! Hey, 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 hey! Oh! Parang gusto kong sumigaw! Gusto kong sumigaw! The San Juanico Bridge, a key landmark in the Philippines, connects the islands of Samar and Leyte. Construction began in 1969 and was completed in 1973. During the Marcos era, it was a significant infrastructure project, becoming a symbol of progress and a popular tourist attraction. The bridge's inauguration on July 2, 1973, also marked the birthday of then First Lady Imelda Marcos, a native of Leyte. San Juanico Bridge, also known as the Bridge of Love, stands as an architectural masterpiece and a symbol of unity in the Philippines. The bridge has abutments founded on steel H-piles. Piers are rock-seated pedestals built by the Prepact method, having single cylindrical shafts and tapered cantilevered copings. The superstructure consists of 43 steel spans, the main being 192 meters long. However, some say that the real cause of building the bridge was not for the people, but as the late president's gift to his wife, Imelda, a native of Tacloban, as the average daily traffic in the area was too low to justify the cost of construction. Construction of the bridge began
In 1969, over the San Juanico Strait from Cabalawan, Tacloban City in Leyte to the municipality of Santa Rita, Samar, the bridge was completed 4 years later and was inaugurated on July 2, 1973, coinciding with the birthday of then First Lady Imelda Marcos. The San Juanico Bridge is considered one of the most beautifully designed bridges in the country. I hear the voices in the morning, how she goes me. The radio reminds me of my home far, far away. Driving down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Parang malakas yung yung current sa ilalim. Yun, oh. Yan. Galing, oh. Isla. Hey! Ando! Yeehaw! San Juanico Bridge! Ano, pag natapos yun, para siyang park o nakalutang sa tubig. Ganda. Ang malakas ulan dun, San Juanico Bridge unlock. Ganda. Another shot. Ganda, oh. Hangin sila nag-bounce na gano'n. Parang tumatabingi yung gulong natin. Lat ba tayo?
Ganda oh, parang isla. Kaya may drum dito. So, di tayo dadaan ngayon sa bypass ng Tacloban. Tacloban Bypass Road. Okay, ganda oh. Tingnan natin kung anong meron dito. Tingnan natin kung anong meron dito kasi hindi naman tayo taga rito. Parang naninibago ako sa gulong ko ah. Lumambot ba? Tacloban Gaming!
kilometers lang naman itong kaya. Four wheels na, overshoot pa. Ganda oh! Ayan oh! Ayan! Sana all! May ganyan araw-araw. Oh. Sa kabilang kayo ng bundok. Ano kaya dito yung bangko? Hindi siguro, no? Hindi na ngayon na bangko. Bakit bangko eh? Kanya tayo sa gilid, tabing ilog. Yun, bad for the health. Wala kang hustong tulog. Pangit daw yun eh. Pangit na nga ako, magpapapangit pala ako. Pag nakasakay tayo ngayon, pagbaba natin sa Mindanao, yun, baka doon na talaga tayo mag-transient. Kasi kahapon di ako naligo, tapos pangalawang araw ngayon, yee! Bagay naligo naman ako kahapon bago malis ang bahay, pero di rin pawis, nagkasakalang pawis. Wala naman liguan sa barko. Putik na yan. Hindi ka makatulog na maayos. Kung kailan nakakatulog ka na. Alam mo yun, yung paano na yung patulog ka na parang starting na yung pagpapahinga mo. Bigla mong maririnig nagbibidyo okay kung makakanta si yun ba yun? Si DJ Padilla. TJ ba yun? DJ TJ? Next. Si Daniel Padilla. Now we're heading Southern Leyte. Tapos tatawid na tayo pa Mindanao. Southern Leyte, Liloan.
Balikan ko kayo pagka meron tayong nadaan ng something. O yan. Bigay ko sa kanila. Looper Cycle TV po. Salamat po, ingat po. Salamat, ingat po kayo, ingat po. God bless. Nakakatuwa, no? Nakita ka nila na Philippine looper ka. Iba kasi yung tingin ng mga tao. Uy, Philippine looper yun. Nakakataba ng puso, nakaka-boost ng matawag dito. Kata na may mga tao na mataas ang tingin sa'yo dahil dun sa mga bagay na ginagawa mo, parang padilid-dilid ba? So, yun lang. Yun lang. Nakakatuwa. Pero mo, pag gusto ko, nagbabaan lahat sila, oh. Kasi hindi tayo nakapag, yung chatting ba excited talaga sila. Nakita ko, ano yan? Speaker! Pagkahin pagkahinto ko, hinto yung sasakyan nila, babaagat talaga sila lahat eh. Lahat sila, bumaba eh. Nakakatuwa. Kaya alam nila, hindi biro ang ginagawa ng mga Pilipino dito. Mahirap to. Kaya yung makakuha sila ng speaker mo ay malaking bagay yun para sa kanila. Meron kami nakitang Philippine looper, mag-isa lang. Magbiyahe ka mag-isa. May speaker na yun. Yun. Hindi mo lang natin ka na napag-shoutout. Hindi kasi ako sanay. Hindi ako sanay hindi ko kakilala. Siguro, also experience yun. Medyo mali kasi pag abot ko ng speaker, basta kaagad ako. Nakakaya ko rin, pakatabihin. Sumit tayo. Nagulat din ako, hindi ko alam dapat na-approach ko or dapat na galawan eh. Kasi parang fans mo sila pero hindi ka nila kilala at hindi mo rin sila kilala dahil nakita nila na Philippine looper ka, diba? Philippine looper yan, taas ang tingin nila sa'yo. Makahingi lang sila ng sticker mo, magkarbagay nga sa kanila yun. Nakakaya ko yung makatabihin, nagpapit tayo. Shout out kung mapapanood nyo to, pasensya na kayo kasi hindi ako sanay na gano'n hindi ko alam kung ano yung dapat na magiging reaction ko. Pasensya na kayo guys, sana maunawaan nyo ako. Nahiya tuloy ako. Nakakabus yan ng kaya ko tapusin mo to. Kahit mayroon ako may mga tao na kahit hindi ako kakilala. Ang dapat na bakaran guys. Hindi nararamdaman ko ngayon. Nakakatawa. Sarap sa bakaramdam talaga. Sabi mo yung mga yung ibang mga nangihingi ng speaker.
Kuya, may sticker ka. Oo, pwede lang. Sa mga gasolinahan, sa mga ordinaryong tao na kapag nakita ka. Kuya, may sticker. Only water. Only daba. Only hugas pinggan. O, only ligo. Lahat only. Basta connected sa tubig. Ganda yan kung naglagay sila ng swimming pool dyan. Para instead na tumatapon lang ng tumatapon yung tubig, at least merong napapagbanlawan yung mga bata. Oo, dito nakatira. Gagawin ko yun eh. Aga namang malasing ni Kuya. Kailan ba ako ling nalasing? Hindi na maalala. Nalasing. Ano nakaraan? May kasalanan si Boss Journey. Galing. Ini-improve nila yung kalsada rito. Mahirap dito kapag umulan. Maputik, madulas. Ano? Galing. So, unti-unti nasisira yung kabundukan. Wala eh. Sama-sama yan. Ay, grabe naman. Tignan nyo naman to. Ano ba to? Hindi naman ako nagpunta Marilaki ah. Oh. Sakay lang ako ng barko. Ganito pa pinagawa sa akin. Pinagod pa talaga ako. Grabe, yung isang oras nito abutin sa akin ng 2 oras to eh. Paano po kurbada eh? Yun ang natatagong nakatagong kayamanan ng Pilipinas. Grabe, ang ganda oh. Pasilip. Silip tayo. Yun oh. Ganda. Batis yun oh. Galing sa bundok. Ganda. Sana all may ganyan, no? Sana all. Bye. Yun, no? So, nasa 1,003 na tayo. So, ibig sabihin, 500 na lang? Tama ba yung pagkakaintindi ko? 1,003 nakalagay sa muhon eh. 600 nga pala. Nasa 600. 600? Hindi nga eh. Sabagay, mga eto lang dalawang malaki eh. Pagdating natin ng Mindanao, hindi naman ang kalaki yan. Ewan ko, bahala na. Bahala ng Tatay Digong. Punta ko kaya bahay ni Tatay Digong. Malayo kaya yun sa ano. Pag along the way yun, dadaanan ko talaga yung mga 2-3 kilometers lang. Puntaan ko talaga yun. Malalaman natin.
utang tayo. Kung hindi, naku po, problema yun. Walang gasolinahan dito sa gitna ng kabundukan na to. Tingnan mo nga, oh. Bundok. O, ayan, oh. Napapaligiran tayo ng bundok. Saka walang gasolina rito. Oras na ba? Na-stress lang, ba't parang madilim na? Ay, madulas! Hindi tayo pwede magbengkong! Baka matuluyan tayo magbengkongan! No need to rush, walang oras! Uy! That's bad ah! Hindi maganda yun ah! Ay, naku. Good boy. Nasa bundok tayo. Umayos ka. Doon ka na magloko sa Davao. Aming pagawaan doon. I can tell you. Bad. Ingat lang ito. Nain na nito. Uy! Kinabahan ako sa'yo, ha? Mais ka, good boy, mais ka. Malayo pa tayo, wala pa tayo sa kalahati yung tatakbuhin natin. Change oil ba? Gusto mo? Sige. Change oil tayo. Sa bundok tayo ngayon, hindi ka nang hingi pa kanina. Sorry. Mag-enjoy si Daddy. Yun o. Oh, dito tayo. Agas Bridge. O, pahinga muna tayo dito, good boy, kung gusto mo. Okay, nandito tayo ngayon sa pinakamataas na bridge. Pinakamataas na bridge na makikita sa Pilipinas. Kaso nasipuan tayo umuulan. Ayan na nga. I-video ko pa lang. So kailangan natin. Doon tayo sa kabila sa Milong.
guys, nandito tayo ngayon sa Agas-Agas Bridge. Tempo, nung mag-take tayo ng video, biglang umulan. So nakisilong tayo, buti na lang meron dito isang kubol na checkpoint ng mga kapulisan natin. Paalam tayo, makisilong lang saglit. Sa bundok kasi tayo, kaya ganyan maulan. Ang Agas-Agas Bridge ang pinakamataas na bridge yata. Kasi yun yung panood ko. Pinakamataas na bridge daw sa Pilipinas. So nag-take tayo ng video kanina. Hindi ko alam kung nakuha na natin. Kasi biglang nag-full memory na naman yung ano natin. Kailangan ulit mag-transfer ng mga clips. Ay, grabe, nakakabingi yung katahimikan ay sa tenga. Hirap dito masiraan. So 1011 kilometers guys. Mula yun sa ano ni Rizal, sa monumento ni Rizal sa Luneta, kasi yun yung 001. Ay 001, 0 pala, sorry. 001 ako yun Rizal ako ba yun? Pinagtatabi natin. Yun yung tinatawag na 0 kilometers. Kahit saan ka magpunta, siya yung pinaka-0. Niloan. Parang mainit Pit ko lang ba yun? Gaalala tuloy ako. Iba parang nangwa. Kataas yan, pero mas mataas yung Agas-Agas kanina. Ayun, taas katakot, nakakabingi. Paano dumana tayo dito kanina? Parang parehas lang, no? Meron lang harang na ganun yung prepare to stop, look and listen.
Hopya, hopya. Hopya. Yun, sarap. Uwi tayo. Sir, dito po ba yung papuntang Liloan? Liloan Port po. Salamat. Puris, hindi ka lolokohin niya. Iba lang sa cheeks. Sir, dito po ba yung Niloan? Oo, sir, diretso. Sa port po? Diretso. Salamat po. Sir, papunta pong Liloan. Ano po, yung sakay ng barko? Sakay ng barko? Salamat po.
Mas meron kang langis? Langis? Ha? Langis? Oil sa Sa engine oil? pansin sa oil. Oo. Naman, blocker. Yay! No, ganda oh. Diba? Tapos may mga nagtatanim doon. Ganda. Gandang picture niyan. Picture perfect. buntag. Bingi. Parang na yung pandinig ko. Yun o. Sarap. Dagat, hey. Dagat, gaming. Nasa ring dagat na tayo. Pupunta na tayo ng port. Tapos ng port tip.
Tahimik. Yeehaw! Grabe oh, ganda ng tubig oh.